I'm back mga kanter, kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayo. So sa ngayon mga kanter, sa hilig natin na paghahunt ng wild chicken o manok na labuyo o manok ihalas, manok ilahas, anong tawag dyan. So, pareho lang yan mga kanter. So ang hilig natin na paghahunt mga kanter, lalo na yung pangangati, hindi tayo maka-focus mga kanter sa pangangati dahil na pupunta na tayo sa gubat o ulan naman. Kadalasan dito umuulan, hindi tayo makapangati. Alam nyo naman mga hunter, kapag maulan hindi sasalpok, walang titilaok. So sayang lang yung pagpunta sa gubat, lalo na kung malayo. So nag-decide na lang ako mga hunter na gumawa na lang ng trap. Dahil sa pabalik-balik ko dito sa bundok, dahil nga nagtatabas tayo mga hunter ng nyug, marami nang tumitilaok mga hunter. Actually dito sa amin marami nang tumitilaok dito sa bundok. Malayo na ito mga hunter, mga isang oras na punta dito, pero ngayon mga 15 minutes na lang dahil nga may bangka na tayong limakina ang gamit. Sa ngayon mga hunter, dito maraming tumitilaok, kaso nga hindi ko bit dito mga hunter. Doon ako sa mas malayo, doon sa kabilang bundok. Gusto ko talagang ganyan mga hunter, yung mas malayo para more exciting. Kanina maraming may tumitilaok. So yung mga hunter, kulimlim naman ang kalangitan, parang maulan na naman. Yun mga hunter na dilim na mga hunter. Gagawa na lang ako ng trap sa wild chicken, manok na labuyo. Ito mga hunter, sa pagkita ko sa inyo mga hunter kung saan area. Dito marami dito yung mga labuyo, kasi doon lang yung gusto kong gumawa ng trap kahit malayo. Doon mga hunter, pakita ko sa inyo. Diyan mga hunter, malawak dyan. Punta ko dyan dahil minsan lang yan dyan mapunta ng mga tao, kaya nakakasiguro ko na maraming labuyo dyan dahil malayo na. So yun ang advantage mga kanto sa paggawa ng silo o trap. Kahit na umulan o uminit, makakaasa ka na makakapandaw dahil dadaan talaga yung labuyo mga kanto kahit umulan o uminit dahil sa pagharap ng pagkain. So ito yung gamit ko mga hunter na tali sa paggawa ng trap ngayon. Ito mga hunter, nylon lang mga hunter, 80mm mga hunter yung sukat nya, yung kanyang taba mga hunter, para matibay. Ito yung mga hunter gagamitin ko. Sana pala rin tayo mga hunter na makahuli. Sana makita natin kung anong mga klaseng labuyo ang mga nakatira doon kung sakaling makahuli. So yun mga hunter, no? Sana makagawa tayo mga hunter sunod na mga araw ng mga mahigit 200 na trap mga hunter, para kahit malayo gaganahan tayo magpandaw dahil nga marami yung trap. So yung mga hunter, update ko na lang kayo kung andun na tayo. One eternity later. Andito na tayo mga hunter sa gubat na yan. Yan yung sinasabi ko na lalatagan natin ng mga trap. Di dyan mga hunter, malaking puno, kagubatan pa yan mga hunter. Napakalawak pa, ang haba yan hanggang doon sa ibaba, ang haba ng area na yan. 2 hours later. Uwi na tayo mga hunter. Hindi ko na lang binidyoan yung mga trap na ginawa ko ngayong araw dahil nga umulan habang magawa ko ng trap o paigkas. Ito nga pala yung itsura mga hunter, yung gubat mga hunter na
at itinuro ko sa inyo kanina. Maraming mga bakas ng mga labuyo mga hunter. Oh, mga hunter. Walang may tumila dahil nga maulan ngayon. So marami ding pruweba mga hunter na maraming labuyo dahil nga kahit saan ka tumingin may mga bakas mga hunter. Marami dito kasi mga labuyo na sa tingin ko mga hunter dahil hindi na to matao. Kuha na mga hunter, sobrang tahimik na dito. Malayo na to sa lugar namin. Sobrang tahimik na mga hunter. Yung mga bakas nga ng mga babura mo. So, 10 lang mga hunter yung gawa kong trap. Dahil nga malayo. Dadaragdagan ko na lang. At saka bukas pandawin ko mga hunter. Sana pala rin tayo bukas. Marami na siguro dito mga magulang na labuyo. So yun mga hunter, maraming salamat at God bless sa ating lahat.